Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mensahe ni Kitty Duterte. No? Post ito ng News 5, posted 54 minutes ago. So basahin ko ang post ng News 5. Nag-iwan ng mensahe ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte sa mga sumusuporta sa kanyang pamilya sa pagbalik niya sa kanilang bahay sa Davao City noong Linggo, March 23. Aniya, hindi na dapat pansinin ang mga taong nasa likod umano ng panggigipit sa kanilang pamilya. Giit niya, babawi na lang sila sa darating na eleksyon. Okay. Ito ang exact word ni Kitty. Hindi tayo titigil Hindi tayo titigil hanggang sa makauwi siya. Si PRRD. Ang gusto lang niya na makauwi dito sa Davao. Yan lang ang hiling niya, ani Kitty. Base sa huli nilang pag-uusap, maayos o mano ang kondisyon ng dating Pangulo. Wow! Pinasalamatan din ni Kitty ang mga overseas Filipino worker na patuloy na sumusuporta sa kanyang ama at sa kanilang pamilya. Hindi pa malinaw kung kailan makakapunta sa The Netherlands si Kitty para dalawin ang kanyang ama. Okay? Via Bril Montalvo. Okay. May ipinost din ng News 5. Basahin ko lang ito. Ito yung buod sa mensahe. Sa mga kababayan ko, yan nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag nating kalimutan kumain at matulog, pahinga tayo. Wow. Tapos, huwag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, March 23, 2025. Okay? So, wala pang isang oras nga na-post, 54 minutes lang. Ang nag-react po is 10,000. 18,000 na. 18,000 people who reacted. Ang love is 6,200. Ang tumatawa, ibig sabihin masaya, para kay Kitty, 6,000. Ang nag-like is 5,600. Halos lahat positive ang reaction dito sa pahayag ni Kitty Duterte. So salamat naman at medyo nakaka-adjust na si Kitty Duterte. Kasi mga previous post niya, itong last few days, umiiyak siya, hindi siya makatulog, sa kaisip. Ngayon, ang ganda na ng mensahe. Kumain tayo, matulog, at magpahinga. Huwag na nating patulan ang mga taong nanggipit kay Pangulong Duterte. Sa eleksyon na lang tayo babawi. Yan ang tama. So kayo dyan mga kaibigan na medyo nai-stress pa rin o hindi nakakatulong, gayahin nyo na si Kitty na parang nakaka-overcome na siya. Kumain, matulog, magpahinga. Wala na po tayong magagawa. Nandun na ang Pangulong Duterte. Ang magawa ngayon is relax and pray. Relax and pray. So, mayroon akong maalala na payo ng isang pastor. Si Pastor Peter Tanchi ang nag-ano nito eh. Kung nasa delikado kang kalagayan, ang ano mo lang is P-R-A-Y. Pray. Kailan? Bawat letter may acronym. P. Ang P daw is pause. Pag may biglang pangyayari na hindi mo inasahan, pause.
Relax lang. Ang R is relax. Pause, relax, and then yung A is accept. Tanggapin ang pangyayari. Kasi there are matters na hindi natin makontrol talaga. Mangyayari at mangyayari beyond our control. Hindi natin makontrol yung pangyayari, kailang yung reaction natin, how do we respond to that situation? Yan, may control tayo kasi kontrolin mo yung pag-iisip, kontrolin mo yung damdamin mo. Yan. Pause, relax, accept, and then why? Yield. Ang yield po is yield to God, surrender to God, submit everything to God. Kaya tama yung pinaka-latest mensahe ni PRRD na ipinabot niya through kay BP Sara. Ipinasakamay na lang ng dating Pangulo ang kanyang kalagayan doon. That's the best. Total surrender. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 ba yun? O chapter 7, "Come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest." Paanyaya yun. Hindi natin maiwasan yung magkaroon ng ganitong unforeseen events at magkakaroon nga ng problema, stress. The best thing is come to God. Submit everything to God. And He will give us rest. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Okay, Ben Herrera. Wala nang pagbabawian ang mga yan dahil Emily John Asuncion, sabi, ang panimula ni Kitty sa hanay ng politika. Ayan, tama ito. How old is she now? 18 na ba? Pwede na ba ang papasok sa politika? Okay, Rochen, buti pa itong anak, may malasakit sa tao. Sinabihan na huwag magpabayap. Pero itong si Marcos gusto pa makipaggera sa China. Anong laban natin doon? Charlotte del Carmen, ang laki pagbabago ng mukha mo, Kitty. Salamat po, doktor talaga. O nga, yung aura niya maganda na eh. Kaya naka-recover na siya. Tinanggap niya na ang pangyari. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating vlogs. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan og gero. Mo na ni ang natagaan og gero. So mo na ni ang iyang balay. Ang iyang balay mo na ni ang iyang atop nga dako na og bolsrot. Nani siya. Matagaan og gero. O karon na tagaan naman ka og gero nga mailisan na ni karon ang imong atop nga dako na kaig bolslot. Unsa man ang imong maistorya kana tagaan na ka gero pa ko dansang cleanser karon kay sa nabuslot. Oo. Yatag. Og salamat kay sa naghatag og kuan sa nag-video. Oo.
ug salamat po sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa YouTube. Nga karon natagaan na ka. Makaatop na ka karon. O ako na ning iatop karon sa bulsot. O dili na ka karon maulanan. Ug mo na ni ang gidakon sa iyang ngero ang buslot. Ug mag-atop na siya karon. Ngod kay pila na day ni katuig imong balay? Dugay-dugay naman mga 13 years na 13 years. So dugay na gyud. O inani na ang yang mga dako sa iyang buslot kay kuan naman dugay na. Una na ang iyang ilang kaimtang sa ilang balay. O 13 years na daw ni ang iyang balay. Dugay-dugay na gyud. So salamat sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video sa ilang pagtabang sa among katribo nga dagan pa ang ilang matabangan. Salamat sa inyong pagtabang. God bless.